Hi, it's Fias Taro. Hello, collective. So, this is your Timeless Love Reading. Okay, syempre, before tayo mag-start, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para lagi po tayo maging updated sa mga mangyayari pa lang. Okay, yes. And yeah, kung meron pong tanong pagdating sa private reading, just message me sa akin pong FB page for more info. Ganun rin po pagdating kay perception of light. Okay? And, yes, kung may tanong sa ating all-in-one evil eye bracelet, sa ating evil eye ring, and sa ating evil eye necklace, just message me. Okay? Meron po tayong new design ng ating ring, pero hindi ko na lang yun ilalabas. Kung interesado ka, no? Message lang kayo kung gusto nyo makita yung new design kasi 10 slot lang po. O, 10 slots. Oo. Yung available dun sa ating bagong design. Okay? So, yeah. Yun lang. Collectives. Okay. Love reading. Timeless. Okay. So, kuha tayo ng situation. Ano bang meron pagdating sa situation ng mga collectives? Ano ang inyong situation ngayon? Tingnan natin. Okay. The Four of Wands. Okay. And the Two of Pentacles. So, merong kaunti. Kaunti talaga. Pero ang nakikita ko dito, may struggle. Okay? Pagdating sa connection. Parang ganyan na. Rocky, shaky na connection ang meron sa ngayon. Okay? Mga nakikita ko dyan, may problem. Siguro, pwedeng may pagpili or pwedeng may pagdadalawang isip, parang ganyan, okay? Paninimbang pagdating sa iba. Okay? So, tingnan natin, ano bang meron sa person mo. Okay. Okay. The Five of Chalices and the King of Wands. Some of them talagang passionate pagdating sa'yo. Pwedeng attractive to, no? Babae man o lalaki. Pero ang daming pasakit ang ibinigay sa'yo. So, may chance kasi na isang dahilan is yun nga sa pagiging maganda nila or pagiging gwapo nila. Okay. So, oh no. Yes. Okay. The Two of Pentacles. Pagdating dito, yung iba sa inyo, may chance na may pagdadalawang isip na makipagrelasyon sa taong ito dahil tingin ninyo baka sasaktan lang kayo. Yes. Okay? Ayun ang inyong point of view. Okay. So, tingnan natin, ano ba talaga? Oo, para malinawan kayo, ha? Ano ba talaga ang intention niya? Or emosyon? Okay. Ano bang emosyon talaga nito sa'yo? Some of you Aries ito. Malakas ang fire sign, ha? Aries, Leo, Sagittarius. Itong taong to. Kung hindi man, okay lang. Okay? So, ano ba ang totoong intention or emosyon niya sa'yo? The Ace of Chalices. Oh, may love offer naman pala. Pero yun nga, natatakot kayo, no? Oo. Or pwedeng pagdating sa connection ninyo, kung kayo na nito, andyan yung hindi mo maalis sa isipan mo, yung mga agam-agam at mga guni-guni. No? Na baka mamaya magloko ito. Kasi yung ganda eh. Kasi ang pogi niya. Mga ganun lang. Simpleng ganun. Okay? Yung iba sa inyo, may kanya-kanya kayong dahilan. Ha? Okay? So, emotion, the Ace of Chalices, to offer you emotions, and the Ten of Wands in reverse. Well, sabihin nating
ayaw niya or sabihin nating sanay itong taong ito na hindi magpakahirap, no, pagdating sa mga relasyon. Yun nga pwedeng madali para sa kanila mag-offer ng love dahil alam nila na magugustuhan sila. Okay? So, pwedeng nakukulangan ka. Parang ganyan. Iba sa inyo, napepreskuhan dito Nayayabangan. Kung lalaki to. Okay? Yeah. Yes, okay. The King of Chalices. Don't tell me. Don't tell me na hindi pa man. Okay, kahit iba sa inyo, kahit hindi pa man ito nagbibigay ng offer ng love, gusto nyo na. Type nyo. I-type natin. Okay. O, diba? Wait lang. Tawa muna tayo konti. Okay. So, tingnan natin. Ano ba ang magiging next action nito? Kung ito ay karelasyon mo na, ang emosyon niyan is nandyan. Okay? Pero, yun nga, gusto nitong maalis lahat ng burden. Gusto nitong magtiwala ka sa kanya. Okay. So, what's their next action? Okay. The Ten of Swords in reverse. And the Seven of Swords in reverse. Okay. Sa totoo lang, itong taong ito, gusto niya ng connection talaga with you. Okay? Ito ha. Gusto niya talaga ng connection with you. Gusto nito na parang magkaroon ng open. Okay? Openness. Oo. Para sa inyong dalawa. Okay? Pero, ang nakikita ko rito, masyado kayong, alam niyo yung pinangungunahan yung tao. Okay? Hindi ko kayo, hindi naman ako nagagalit. Okay? Sa mga ganyan-ganyan nyo, oo. Sa mga hinala nyo sa tao, mga ganyan. Kasi, sabihin natin, itong taong ito, dumanas rin naman ng hindi magaganda. Dumanas rin siya na naloko siya. Okay? Dumanas rin siya ng ganun sa maniwalat kayo sa hindi. Kahit pogi o gwapo, pogi o maganda yan. Dumanas rin yan. Siyempre, siguro, ayaw rin nila na mangyayari yun sa kanila. Ulit! Okay? Ayaw na mangyayari sa kanila. Ulit. So, magiging Seven of Swords. Pagiging Seven of Swords, pagiging open sa'yo, pagiging totoo sa'yo. Kanya-kanyang tingin ito pagdating sa taong to. Yes. Okay? So, malungkot, sa totoo lang, the Ten of Cups, itong taong ito malungkot. Yeah. Yung tingin, ang nakukuha ko kasing energy is yung tingin niya sa taong ito is, ay, baka lukuhin ako nito. Kasi ganto ganyan. Physically attracted. Yung iba, physically talaga. Itong taong to, sa totoo lang, physically attractive. Okay? So, na-attract talaga. May attraction na. Yes. Okay. Tingnan natin anong magiging kalalabasan nito. Tingnan natin. Okay, anong advice for you collectives? The Ace of Pentacles in reverse. Okay, if you're confused, if you're on this energy, the Two of Pentacles, the Ace of Pentacles in reverse ang kailangan mong gawin. Ano po yon? Oo. Parang hindi ka magbibigay at hindi ka tatanggap ng offer from this person. Okay? So, mga ganun-ganun lang na pamamaraan. Wait lang po ha. Okay. So, Ace of Pentacles in reverse.
and the Eight of Wands in reverse. Okay. So, merong blockage. Okay, may blockage. So, I guess, kung sa tingin nyo nga na, yun nga, hindi nyo mapapag-isipan ng maayos, alisin yung blockage kung gusto nyo makapag-isip. Okay? Linawin nyo yung kokote nyo. O, linawin ninyo ang inyong point of view. O, POV. Ah, diba? Yes, oo. Huwag kayong tatanggap or magbibigay ng any kind of offer. Okay, from this person hanggat naguguluhan kayo. Okay, pero kung karelasyon mo na to, kung karelasyon mo na, itigil mo yan. Ayun lang, ang masasabi ko, itigil mo yan. Ha? Yeah, the Wheel of Fortune. Kailangan mo ng like pagbabago na. This is energy of healing rin. Okay? Kung ikaw na trauma before sa mga ganyan, ay baka iwan ako, ay baka ganito, or whatsoever. Tigil mo na yun. Kailangan mo ng healing para maalis yung mga ganong pag-iisip. Okay? Kailangan ng changes dito. Okay? So, kung may ganyan kang pag-iisip sa kanya, bakit hindi mo lang gayahin siya, no? Kung pogi or maganda siya, edi magpaganda ka rin or magpapogi. O, di ba? Para parehon lang kayo nag-iisipan. De, joke lang. Oo nga. You know? So, gawin mo kung anong ginagawa niya. Kung anong meron sa kanya, gayahin mo. Physically attractive, maging ganun ka rin. Okay? Pero yun nga, kung yun is kung magkarelasyon kayo. Pero kung hindi pa at nag-iisip ka pagdating sa kanya, baka ganito, ganyan, tigil mo, no, yung pag-iisip na ganun. And yes, healing is napaka-importante rin. And huwag mong hayaan na bukas or sarado. Parang lang, neutral pagdating sa kanya. Okay? Hanggat maaari, tanggalin mo yung mga blockage. Tanggalin mo yung negativity na meron. So, meron may emosyon to sa'yo. Gusto niya maging tapat talaga. Yun nga lang, nagiging masama yung tingin mo dahil pwedeng may mga usap-usapan or what, no, pagdating sa kanya. Okay? So, kanino ka ba maniniwala? Sa kanya, sa mga actions niya, sa mga pinapahiwatig or mga pinaparamdam niya, or sa mga sabi-sabi lang. Okay? So, yon ang ating reading for you. Collectives, again, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye.